Sumayin niyo po ang kapayapaan ng Diyos. Muli sa awa tulong ng Diyos ay nasa mabuting kalagayan kayo. Ako po ay nananawagan sa buong kapatiran ng Members Church of God International. Nawa ay pa-share ito at patag ang mga kilala nyong MCGI upang maaksyonan po ang isa nilang mga miyembro at hindi lang isa kundi marami nilang mga miyembro na naghahasik po ng lagim sa internet at sinisira ang integridad ng Members Church of God International. Dahil ang buong akala ko, dahil ako ay dating MCGI, bawal na makipagdebate sa Members Church of God International. Kahit mga manggagawa, kahit mga KNP, hanggat hindi pinahintulutan ni Daniel Rason. At kahit naman pahintulutan ni Daniel Rason, malaman ni Daniel Rason, ito naman ay pagbabawal ng inyong kuya. Ako po ay nagtataka, sana may nakakapanood ng mga workers dito at maaksyonan itong mga miyembro ninyo na hindi pa rin tumitigil at ang utak ay nasa utak pa rin ni Bes. Na ito naman ay pinagbabawal na ni Daniel Rason. Hindi ba't parang nanloloko po kayo niyan, bilang isang nagsusuri? Kunyari, ako'y nagsusuri. Bagamat galing ako sa inyo, akala ko babawal na ang debate. Bakit hinahayaan ng inyong pamunuan, lalo na si Kuya Daniel Rason at inyong mga workers, itong mga tao na ito? Ito po yung isa. I-flash natin sa screen. Yan po. Yan si Mario San Diego na isang MCGI po dyan sa Kabisayaan, sa Mindanao. At hinamon niya ako ng isang maginoong debate. At ito naman ay pinatulan natin, kinasahan natin yung hamon niya na ang moderator ay si kapatid na JB na dati ring MCGI o Members Church of God International. At pagkatapos nun, rinig niya naman ang aking boses nung nakapasok kami sa TikTok. Ang sabi ko, doon tayo sa StreamYard, nakapolo na ako. Mas maganda panoodin natin. Recorded ito, Mario. Recorded. Mario, magsesend kami ng link ngayon sa StreamYard para sa isang maginoong debate. Humarap ka, Mario. Magsesend ako sa iyo ng link. Pag hindi ka humarap, talo ka na, duwag ka. Ayan. Dami na Ayan. panood, Madami Hindi na bias panood. na platform yun. Nakabihis na ako, nakapolo na ako. Hihintayin kita at isa-set up ko na dito. Ang dami nang nanood. Napanoodin nyo at aware naman siya doon, mga kapatid, mga kababayan, na tayo ay pinagbigay alam natin na meron tayong isang StreamYard link na isesend sa kanya at ito naman ay hindi pagsisinungaling, dahil parang ang MCG ay naman yata ang nagsisinungaling dahil pinapahintulutan nila itong mga miyembro nila na mag-engage ng debate na hindi naman authorized ng manggagawa, hindi naman authorized ng worker. Kaya itinatanong ko lang po sa inyo, mga members ng MCGI, kala ko ba tapos na ang era ni Bes? Gawang mabuti na dapat ang pinapairal. Bakit hinahayaan ninyo at hindi tinitiwalag ang mga ganitong klaseng pasaway na kapatid na sumisira sa magandang integridad at paggawa ng mabuti ng Members Church of God International? Kaya ang ginawa ko, pinatulan ko siya. Nakita nyo naman, sinagot ko yung kanyang puro daldal sa TikTok at ako nga ay umakyat pa. Dahil siya'y nagyayabang. At nung umakyat na ako, dahil sabi niya, "Oy, umakyat ka!" Tinan nyo naman, ayaw naman ako papasukin. Tinan nyo, panoodin ninyo. Ayaw na! Try natin. Kanina pa! Papapasukin tayo. Di ba? Akyat na kayo dito. Ayan na! Ano yan, Mario? Lalabas yung activate natin dyan. Ayan na! Ilabas mo. Ayan na! Meron tayong activate, di ba? Yung Choma sa Erdan. Tinan mo. Sabi mo, Janet 40 yung Choma sa Erdan. Tinan nyo, ha? Ang kabaliktaran nun, Matthew Dancer. Tinan mo. Sabi mo, alam mo yun. Wala na! Hindi na siya makasagot. Hindi na siya makaano. Formality ang ipinag-uusapan natin. Formality pinag-uusapan. Pati ba naman yung mock debate namin? Pati ba naman Matthew Dancer, dinamay niya na. Wala naman pala ito. Napanoodin nyo, yan pong mga grupo na yan ay naglalay lagi sa TikTok. Maaari nyong i-check ang kanilang mga pangalan. Mario San Diego, Elipin Basa, marami sila, Isang grupo sila na hindi po authorized na makipagdebate, lalo na ng pamunuan ni Kuya Daniel Rason dyan sa Members Church of God International. Ngayon, nakita nyo, napanood din nyo na ako'y pumapasok, samantalang sabi nyo, umakyat ka dito. Ngayon tayo magdebate. Nung kinasahan natin para makapag-usap, aware naman siya na sa StreamYard natin gaganapin ang debate at aware siya na si kapatid na JB ang magiging moderator. Tinan nyo, nung umakyat kami, ayaw na kaming papasukin. Hindi ko alam kung nagtatapang-tapangan lang ba ito o sinisira talaga ang integridad ng Members Church of God International na nagpapakunwaring pinagtatanggol pero sinisira implicitly ang
iglesia o yung magandang integridad o paggawa ng mabuti ng iglesia ng Diyos na siya ngayong MCGI para sa kanila o claim nila, bagamat hindi naman ito yung sinasabi ng Biblia. Kaya ang nangyari, gumawa kami ng link, isinend namin sa kanya, tinawagan namin siya, alam niya yan, aware siya dyan. Tanong, kumasa ba siya at pumasok ba siya? Mas mabuti panoodin muna natin yung pag-send namin ng link sa kanya para maganap yung hamon niya na mismong siya inatrasan niya. Panoodin natin. Mag-open na tayo ng ating StreamYard. Total, alam naman niya, aware naman siya na doon tayo mag-o-open ng isang formal debate para sa kaayusan. Tingnan lang natin kung makakaano ito. Ayan, magla-live stream na tayo dito sa ating YouTube. Bro Mario versus Bro Jared. Ayan. Ilalive na natin ngayon ito. I-live stream na natin. Tingnan nyo lang mga kapatid, mga kababayan. Ayan, okay na. Tip, up to 10 people can be on stage. Kahit 10 pa sila. Di ba? Kahit 10 pa silang nandito sa atin. Ayan. Wala naman tayong mute dito kasi wala namang mute sa StreamYard. Ayan na, mag-open na tayo ng StreamYard. Aantayin natin si Mario Santiago. Senda na ng link yan. Sesenda na natin ng link. Ayan, tingnan nyo Magsesenda tayo ng link, ikakopy ko, tapos, lang. Sige. Sesend natin dito sa Messenger. Ayan. Pumasok ka na. Nung naghahamon, pumapasok, hindi umaatras siya Antayin natin Ayan, type, ayan yung chat Naka-delivered po. Ibig sabihin, alam niya yung alam niyang nagchat ka. 12 minutes na tayong naka-record. At yan, antayin natin siya dito. Total, ayaw niya rin sa platform niya. Naghahamon siya doon. Papasukin na sana na. Ayaw niya. StreamYard, Ayan. Tayo na natin. Dito ko na lang itatapat, Lalive na natin. Aware naman siya. Mag-aantay tayo. Maghintay tayo hanggang siguro, Brother JB. Ayan, naka-live na po tayo sa YouTube at inaantay na natin ngayon si Mario Santiago para sa isang formal na debate. At yan, makikita nyo, open na po ang live natin sa YouTube. Ayan na, magkitang-kita. At hintayin natin si Mario kung meron bang lilitaw na Mario. At yan, nakita nyo naman na aware itong Mario Santiago na ito. Lalo na kung may mga nakikinig na members Church of God International, tingnan nyo po ang ginagawa ng inyong ilang miyembro. Sana ito ay aksyonan ng pamunuan at kahit mga workers na kinasasakupan at kinasasaklawan ng mga taong ito na mga nagpapanggap na debatista na wala namang authorized kay Kuya Daniel Rason. Ngayon, sinenda natin siya ng link, nag-live tayo, pero pumasok ba siya? Makikita nyo sa video pag inulit ninyo mga kapatid, mga kababayan, gumawa po kami ng link, nag-live po kami sa YouTube alas 2:09. Nag-umpisa kami mag-live dahil lang sabi niya mag-debate daw. Naghahamon siya, hinamon niya ako. Gusto niya si kapatid na JB ang moderator. Kinasahan ko at aware naman siya. Pwede niyong i-backward ang video na sa StreamYard maghintay kami, nakabihis kami. Ngayon, siya ba ay kumasa? Hindi po. Bakit? Dahil alas 2 kami mag-umpisa ng live, alas 3 na at inabot na ng alas 4, walang Mario Santiago na lumitaw sa isang maginoong debate na siya mismo ang naghamon sa akin. Tapos palalabasin ako ang duwag. Panoodin ninyo mga kapatid. Nagsawa na lang kami kakahintay. Natin ng maayos, walang putol. Ayaw talaga nitong taong ito. Saksakan talaga ng kasinungaling nitong si Mario. Hindi na ako magtataka, sinungaling rin ng mga tagapakinig nito ni Mario Santiago. At yun, mga kapatid, nakakasawa na maghintay. Nagmumukhang tanga lang tayo dito sa ginagawa ng Mario Santiago na ito. Hanggang dito na lang ulit. Walang Mario lumitaw, Brother JB. Kanina pa tayo naghihintay. Wala talagang lumitaw. Isang oras na tayo dito naghihintay. Wala ang Mario lumitaw. Alas 4 na, wala pa ring Mario lumitaw. Alas 4 na. Wala pa rin Mario Santiago lumitaw. Paano ba yan mga kapatid, mga kababayan? Kayo nang bahalang humusga. Takot na takot talaga itong Mario Santiago na ito. Kaya muli, pagtubayan kayo ng Diyos at sana ay maliwanagan na ang mga tagapakinig nito ni Mario Santiago na hindi sumipot sa naturang debate na ang tema ay True Church. Hanggang doon lang mga kapatid.
duwag talaga itong taong ito, bulag talaga, peking Diyos ang pinagsisilbihan nito ni Mario San Diego, na yun si Satanas na hari ng kasinungalingan at hari ng kaduwagan, kaya ayon sa 21:8 ng Apokalipsis, ang mga duwag na siyang manifestasyon ng mga hindi mananampalataya, ang kanilang destino ay sa impyerno o dagat-dagatang ako. Yan, kayo na ang bahalang magtimbang mga kapatid, mga kababayan. Ewan ko kung ginagamit niya lang ang aking pangalan para makilala o para makilala yung kanilang grupo dahil hindi naman sila authorized sa kanilang iglesia. Kaya sa susunod, Mario San Diego, kung maghahamon ka, dapat kaya mong panindiganan. Kung maghahamon ka, sana sundin mo ang 3:18 ng unang 1. Hindi yung gagamitin mo ang pangalan ko, hahamunin mo ko, pero pag kinasahan kita, puro alibay ka na. Nasisira ang MCGI sa'yo. Sinisira mo ang integridad at ang plano ni Daniel Rason sa Iglesia ng Diyos na siyang MCGI ayon sa claim ninyo. Dahil para sa kanya, hindi na mahalaga ang debate. Tinapos na ni Eli Soriano. Para kay Daniel Rason, paggawa na lang ng mabuti mga charities ang dapat asikasuhin. Bakit itong mga ito? Debate pa rin ang nasa utak. Pag pinatulan naman, hindi naman kakasa. Alin ang napupukol? Ang buong MCGI. Alin ang nasisira? Ang buong MCGI. Kaya ako ay nananawagan sa buong kampo ng Members Church of God International, lalo na po sa overall servant at kahit sa mga KNP, na pagsabihan nyo po itong Mario San Diego na ito, dahil hindi ba sa inyo itinitiwalag ito? Mali na ang pananampalataya nito sa bagong pananampalataya na itunuro ngayon ni Daniel Rason, na bawal nang makipagdebate sapagkat yan ay walang kabuluhang taltalan. Kaya nga nung ako'y MCGI noon, hindi na ako nakipagdebate noon, umalis na ako. Sana naman po ay hindi nyo kinukonsinte sapagkat nasisira po ang iglesia ninyo. Gaya ng ginagawa niya, natatakot sa akin, naduwag sa akin, hawak niya ang pangalan ng MCGI, ang sasabihin na lang lahat ng mga tao, duwag ang MCGI na walang kaalam-alam ang Kuya Daniel Rason sa pinagagagawa niya. Kaya nananawagan ako sa lahat ng mga workers na kung sakali pagsabihan ninyo, dahil alam ko, malaki-laking kasalanan yan sa Members Church of God International o mortal sin yan lalo na ngayon kay Kuya Daniel Rason. At ikaw naman, Mario San Diego, duwag ka. Kung kailan kinasahan namin yung mismong hamon mo, ikaw tatakbo sa mismong hamon mo. Kaya nga may patutsada pa yun Saka ba naman nakakita, naghamon tapos tumakas? Naghamon tapos sa duwag? Ikaw, nakita na namin. Andiyan na mismo nga patunay. O tutulan mo ngayon niya, hindi ba totoo yan? Na-aware ka na nag-send ako ng link? Na-aware ka sa StreamYard magaganap ang maginoong debate? Alang-alang sa kaluluwa ng mga tao? Sapagkat yung kautusan na yun, isa yung pakikipagbaka, yun ang makapagpapahatid sa atin papunta sa ating Panginoon Kristo sa 3:24 ng Galacia. Sa susunod, kung maghahamon ka, siguraduhin mong kaya mo. Natatakot ka kasi sa akin, Mario San Diego. Kala mo naman nakapuntos ka kay Boy Letra, talo ka nga kay Boy Letra. Yun lang, mga kapatid, mga kababayan, at sa mga lahat ng Members Church of God International na kaiba yun namin sa pananampalataya, nawa ay pagsabihan nyo itong taong ito sapagkat dinadala ang inyong iglesia at nagmumukhang duwag ang inyong iglesia sapagkat nung kinasahan ko sa isang maginoong debate at atras naman, maang-maangan at galing-galingan. Yan ang sinasabi sa 21:8 ng Apokalipsis. Ngunit sa mga duwag na siyang manifestasyon ng hindi pagsampalataya sa tunay na Diyos, ang kanilang destino ay sa dagat-dagatang apo. God bless.